everyone! Welcome back! So, ngayong araw na to, pag-uusapan pa rin natin ay cash advance sa credit card. Pero this time, I'll explain it to you in detail, yung pros and cons ng pagka-cash advance using credit card. So, without further ado, let's begin. So, ang credit card cash advance, guys, ay isang feature na pwede nating gamitin kapag tayo ay merong credit card. Okay? So, ito yung mag-withdraw tayo sa ATM gamit yung ating credit card. So, iba ito guys doon sa pag-withdraw natin gamit yung debit card naman. So, kasi sa debit card, ang wini-withdraw natin is sarili nating pera. So, it's either our savings or pwede rin payroll natin. Kasi sa credit card, kapag tayo nag-withdraw doon, ibig sabihin, ang wini-withdraw natin ay pera ng bangko. So, nangungutang tayo, in short. Okay? So, usually, ang mga bangko dito sa atin sa Philippines, nagsiset sila ng cash advance limit for every cardholder. And nagre-range yan from 30% up to 100% ng total credit limit na binigay sa isang credit card holder. So, as I said in my previous video, yung inyong cash advance limit ay usually na makikita doon sa paper kung saan nakadikit yung inyong credit card nung na-receive nyo yun. In case naman na nawala nyo na yung papel, so pwede nyo rin i-check yung SOA nyo kasi minsan nasa SOA din nakalagay yon. Kung wala, you need to call the bank. No? Tawag kayo sa bangko para malaman nyo kung ano ba yung total cash advance limit na binigay sa inyo. Kasi kailangan guys aware kayo dito, especially kung nagka-cash advance kayo. Okay? Now, let's move to the pros of using the cash advance feature. So, the first one is it is fast and instant. Totoo naman. Kasi, napakadali. Pupunta ka lang sa ATM, papasok mo lang yung credit card mo, pipindot ka lang doon kung magkano yung amount na gusto mong i-cash advance, then, lalabas na yung pera. And, usually guys, this is recommended kapag, recommended siyang gamitin kapag wala ka talagang cash, tapos may emergency ka. Kailangan mo talaga ng cash. So, pwedeng-pwede itong magamit sa mga ganong pagkakataon lang. Okay? And, pangalawa is hindi mo na kailangan kasi mag-apply sa bangko. Wala nang application process. Kumpara kapag tayo ay magko-convert ng ating credit limit into cash. Kasi yon kailangan mo siyang i-apply sa mga bangko. Kailangan mo maghintay ng ilang banking days for approval at kung kailan makikredit yung pera. Pero, syempre, tatandaan nyo, kung kayo ay nagpaplano ng cash advance, dapat yung inyong credit card ay in good standing. Otherwise, baka magkaroon din kayo ng issue. Okay? So, so far, yun lang yung nakikita kong pros sa paggamit ng cash advance feature ng credit card. So, let's move on to the cons. Unang-una guys, syempre, this is a feature of a credit card. So, kailangan meron kang credit card. So, kung wala kang credit card, hindi ka makakapag-avail ng cash advance. Okay? So, kailangan mo mag-undergo ng application process kung wala ka pang credit card. So, mahirap yun kasi syempre maraming pagdadaanan yun, may credit check pa yun, tapos marami pang financial documents na kailangan mong ipasa sa bangko kapag mag-a-apply ka. And syempre, kapag may credit card ka na, hindi yan gagana kung wala kang cash advance PIN. So, syempre, kailangan meron ka ding cash advance PIN dahil kapag pinasok mo yung credit card mo dun sa ATM, mag-a-ask yun or hihingan ka ng cash advance PIN doon. So, usually guys, ang cash advance PIN ay 4 digits lang. Okay? So, I have few credit cards na nasubukan ko na yung cash advance. Talagang 4 digits lang. So, ang iba siya sa debit card na usually ay 6 digits. Okay? Usually guys, yung mga bangko kasi, after 1 to 2 weeks na na-send nila yung credit card sa kanilang customer or client, sinisend out naman nila yung cash advance PIN. Kasunod yan Pero, there are times na hindi. So, ang mangyayari is kailangan mo pang mag-reach out sa bangko para to personally request na sendan ka nila ng cash advance PIN. Okay? So, ganun siya guys. So, you have to also wait. May waiting time pa rin yun kapag tayo nag-request ng cash advance PIN. Hindi naman yun ni-request mo ngayon, kinabukasan, marireceive mo na. So, meron din silang timeline of processing mga request ng cash advance PIN. Okay? So, next na cons is more fees and higher interest rates.
O, totoo naman yan. Kasi, eto guys, i-enumerate ko sa inyo yung mga possible fees na babayaran nyo na ma-charge sa inyo kapag kayo ay nag-cash advance. So, syempre, ang cash advance, meron cash advance fee yan. So, uniform yata to sa lahat ng bangko, 200 pesos per transaction. So, kung halimbawa, 3 beses o 2 beses ka nag-withdraw, may corresponding 200 pesos yon. So, kung 3 beses ka nag-withdraw, syempre 600 pesos yung cash advance fee na ma-charge sa'yo. And hindi lang cash advance fee, guys. So, for example, BPI yung credit card mo, tapos walang BPI na ATM na malapit sa lugar mo, ang meron lang is BDO or other ATM. So, pwede ka naman doon mag-cash advance, guys. Pero tatandaan nyo may withdrawal fee na charge yung other banks. So, nasubukan ko yan. So, BPI yung credit card ko. Magka-cash advance sana ako. Tinatamad na kasi ako pumunta dun sa BPI na ATM kasi medyo malayo. So, nagtry ako sa BDO ATM. Nako guys, hindi ko na tinuloy. Kinancel ko yung transaction kasi ang laki ng withdrawal fee. Nasa 130 plus. Hindi ko lang talaga matandaan yung exact amount, pero nasa 120 plus or 30 plus siya per withdrawal. So, napakalaki. Halos 200 na din siya. Konti na lang ang diferensya. So, hindi ko siya tinuloy. Kaya, that's also one of the things na kailangan nyo i-consider kapag kayo ay magka-cash advance. So, aside from that, syempre may interest rate na yan. Usually, nasa 3% or more pa yan. Depende sa bangko. So, ang interest guys, na-accrue na yan immediately, no, on the day na nag-cash advance ka. So, ibig sabihin, for example, nag-cash advance ka ngayon, may interest na kagad na patong yun, yung bangko, hanggang sa kung kailan mo ma-fully paid yung kinash advance mo. So, ganun siya, guys. And, meron lang akong isang bangko na na-experience na yung cash advance nila, pag nag-cash advance ka sa kanila, hindi ka nila i-charge agad ng interest. So, ang mangyayari is parang tinitreat nila yung cash advance as regular transaction. Ibig sabihin, may grace period ka doon. Parang regular transaction, 'di ba? Pag nag-swipe ka ngayon, wala pang charge 'yan pagdating ng billing statement mo. So magkakaroon ka lang ng finance charge pag hindi mo binayaran ng buo, 'di ba? So ganun din yung cash advance. Ito yung sa Security Bank. No, kung may Security Bank credit card ka at nagka-cash advance ka doon, kung mapapansin mo sa statement mo, walang interest or finance charge sa kinash advance mo. Ang charge lang nila is yung amount na kinash advance at yung cash advance fee. So, the only time na mag-charge si Security Bank ng interest kapag hindi mo binayaran ng buo yung kinash advance mo. Okay? So, example ko lang yun And, apart from cash advance fee, ATM withdrawal fee, interest rate, so, pwede ka rin ma-charge ng bangko ng over the limit fee. For example, hindi ka aware, tapos nag-withdraw ka, umover ka na pala or lumagpas ka na dun sa cash advance limit na binigay ng bangko sa'yo. Natural, i-charge ka nila ng over the limit fee, which is nagre-range from 500 to 1,500 pesos. So, di ba? Ang daming fees! Tapos, for example, hindi ka nag-withdraw sa ATM, pumunta ka sa bangko mismo, sa branch, doon ka nag-over the counter. So, may transaction fee sila na kailangan mong bayaran. It is 500 pesos per transaction. And, hindi yun cash advance fee. So, 500 pesos plus the cash advance fee. So, napakadaming fees, guys, kapag kayo ay nag-cash advance. So, kailangan you have to use it very, very wisely. Next is, it will impact your credit score. Totoo din to. Kasi, kung halimbawa yung utang mo sa credit card mo is mas malaki na kesa doon sa natitira mong available credit limit, natural. So, tataas yung credit utilization mo and babagsak yung credit score mo. Nagkakaroon ng bad impression yung mga lenders or mga banks, so basta yung mga nagpapautang, na nakaka-experience ka ng financial distress. Ano ba yung financial distress? So, ito yung sitwasyon
kung saan nag-i-struggle na tayo or hirap na tayo na ma-meet yung mga financial obligations natin. For example, may mga credit card na utang tayo, may mga bills to pay, other bills to pay pa tayo. Tapos, yung kumbaga, hindi na natin talaga nakukumpleto yung pagbabayad. Minsan, nami-miss pa natin yung payments. Yan yung financial distress. So, iisipin ng bangko or ng mga lenders na ay, hindi na to credible pautangin kasi baka wala na tong kakayanan na magbayad. Dahil tingnan mo yung sitwasyon niya ngayon. Hindi niya na-manage ng tama yung kanyang finances. So, yun yung magiging mindset ng mga lenders sa'yo pag nakita nila yung iyong credit score or credit standing. Ang mangyayari kasi yan, guys, is pag bumaba yung credit score mo, magkakaroon ka ng difficulty na. Let's say, mag-a-apply ka ng loans in the future or another credit card from other banks, medyo mahihirapan ka na niyan ma-approve dahil doon. So, talagang kailangan i-take note nyo yan. Okay? So, next is, it is addictive. Totoo naman yan. Kasi dahil nga very easy na makakuha ng cash, pupunta ka lang sa ATM, pasok mo lang yung credit card mo, boom, lalabas na yung pera, di ba? So, parang matitempt ka talaga na mag-withdraw, which is hindi talaga maganda, hindi siya advisable. Kasi, andyan na yung mga tukso di ba? Andyan yung mag-overspend ka na kasi lagi mong iisipin, ay, pwede naman ako makapag-withdraw ulit, pambayad. So, hindi talaga natin pwedeng gamitin yung concept na utang, na yung uutangin mo, pambayad din ng utang. Maling-mali yun, guys. Kasi talagang babagsak yung finances mo and yung magiging unhealthy na yung iyong financial status and malaki din yung effect niyan sa ating mental health. Kaya kailangan, we have to manage it carefully and wisely. Okay? So, yun lang, guys. Yung gusto kong i-share sa inyo. I hope na makatulong to. So, if ever na meron pa kayong additional question, leave your comment below. I will try to answer. And maraming salamat sa panonood. See you again in my next. Bye!